A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunay nga po na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukulan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na walang Diyos kung hindi si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ang huling sugo at alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga kaibigan, muli po ay welcome po sa Kape Talakayan. At bago ko muna kayong batiin ng lahat ng pambati ng mga amya, nais ko pong ipahayag sa inyo ay isang magandang madaling araw sa bansa ko, sa oras dito sa Pilipinas. At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ngayon po ay nais ko munang pakilala ang ating pong kapatid na Rashid Pilasan. Rashid? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Tayo po ngayon ay sasagot sa episode po nating Kape Talakayan. Sasagot po tayo ng mga katanungan. At I understand itong katanungan natin galing sa ating kapatid, kababayan na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon, isang OFW sa Saudi Arabia. Hindi kahit po natin yung mga OFW, kababayan natin, Muslim man o hindi Muslim, na magtanong po sa atin na may kinalaman po sa comparative religion, may kinalaman po sa pananampalataya sa reliyon, at atin pong sasagutin po ito, no? Sa abot po nating mga kaya, inshallah. Ipakilala muna natin yung ating gwapo at poging cameraman. Available po ito, no? Si Brother Nadim Sultan. O kilala sa Facebook ng Mask Rider Black. Mask Rider Black, ha? Dama po ng Muslim Quran. Yan po ay kapatid natin na naghahanap ng magbibigay sa kanya ng kapanatagan, pag-ibig at awa. Ngayon, Rashid, punta tayo sa tanong. At ngayon po ay mga kapatid, ngayon po ay alas 2:35 na ng umaga pala sa Pilipinas. So ilang saglit na lang, padyan na, kaya magandang madaling araw po sa inyong mga kapatid. Ngayon punta tayo sa tanong ng isang kapatid. Hindi ko nasasabihin yung kanyang pangalan. Ang sinabi niya dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musta Ustad, and please assist and explain this verse, chapter John 10:38 and John 14:8 to 10. Jazakallah. Okay. Okay, sagutin natin, dalawang talata ng Biblia ang binigay po niya. Yung John chapter 10 verse 38 at saka John chapter 14 verse 8 and 10. Siguro, Rashid, parang sabihin natin, bago tayo pumunta sa paksa, hila ata yung kanyang tanong ay may kiunayan sa mga kanata na mahilig gamitin ng mga oneness theology. Oneness theology at saka iba pang mga proponents of Jesus is God. Yes. Una, ito po, paapyaw na sasagutin ko po, bibigyan ko po kayo ng kasagutan. Alam mo niyo si Rashid, kung high school pa po tayo, pinag-aaralan na po natin yung John. Isa po sa mga ating napag-aralan, ito palang John, hindi naman pala sinulat ni John. Ito palang John na isulat mga 90 to 100 Christian era. Ilang taon na, wala na si Kristo sa mundo. So, unknown po ang author nito. Yung Synoptic Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, pag sinabing Synoptic, may pagkakahalintulad. Pero yung John, ibang-iba. Ibang-iba yung Jesus na nagsasalita dito. Dito, talagang sinadya na ipakita ang theology ng sumulat nito. Kasi wala namang kinalaman ng Iglesia ni Cristo, dating daan, born again, ano pa mang sekta ng Kristiyano. Ang may malaking kinalaman, kamalayan sa Biblia, kung bakit ganito to, yung mga tinatawag nating Katoliko ngayon, yung mga church father nila, sila nag-assemble nito, sila gumawa nito, sila nagbigay sa atin nito. Kaya kita mo, yung John, pag-aralan po ninyo, kailan nasulat yung John. Kaya si Rashid, duda po sa John, na yan po yung mga sinalita ni Jesus. Tandaan nyo, sa John nyo makikita, para bang exalted Jesus, inangat yung kanyang kalagayan, as if na parang Diyos siya. Theology tinatanong ang pinasok ng sumulat ng John. Dito, makikita mo yung pagiging, kaya nga dito, yung pag may mga gustong patunayan yung mga proponents of Jesus God, sasadyang kagad pupunta eh. Yes. Magkagayon pa man, ganito natin nakikita yung Christianity o Christian sa kanilang pangatiran. At tulad sinasabi natin nun, kumbaga sa isang evidence, parang circumstantial evidence.
Hindi talaga direct evidence. Kasi yung direct evidence, halimbawa, nagbigay tayo ng halimbawa. Sabi. Sa Osgado, halimbawa, pumibisita ka sa kaibigan mo, pagdating mo doon sa bahay, kumakatok ka, walang sumasagot. Pumasok ka, kasi naka-open yung pintuan, pagsilip mo, nandun yung mga kaibigan mo, nakahandusay. Nilapitan mo ngayon, may mga dugo pala. Tapos saktong pumunta yung kamag-anak. Ngayon, nagkataon, circumstance, nandun ka sa mga pagkakataon na yun. Kaya ikaw ang isipin suspect. Ikaw ba pumatay? Hindi. Nandun ka lang ng pagkakataon. Pagdating mo, nakahandusay yung kaibigan mo. Ang tawag doon, circumstantial evidence. Hindi po talaga direct evidence, no? Na gagamitin mo laban sa kanya. Yung direct evidence, yung talaga nakita mo. Kasi tatanungin ka sa hukuman, nakita mo ba siya pumatay? Hindi po. Ano nakita mo? Nakita ko po, siya po ang katabi. Namatay. Hindi yung direct na, no po, nakita ko po, siya ang pumatay. Binaril niya whatsoever. Ganun din po. Ano ang direct evidence? Pagdating sa pagka-Diyos ni Cristo, siya dapat mismo nagsabi, ako ay Diyos. Sambahin ninyo ako. Wala akong ganun direct evidence sa Biblia. Sa akin, Rashid, no, bago natin yung masabi, ilang beses na natin yung tinatanong, most especially sa iba't ibang larangan ng debate, saan talata sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ? Ngayon, anong problema? Pagbigyan natin ng ating kababayan, matatanong. Binigyan ko na kayo ng idea, yung mga nasa dyan, hindi po sinabi ni Kristo. Tama yun, Rashid. At saka before susundan na rin din kita dyan, bagamat hindi yan ang ating tema, pero hindi tayo gumagawa lamang ng basta-basta kwento. In fact, meron tayo yung evidence. At isa dito sa mga pinagmamalaki nating evidence, meron tayo dito pinatawag Biblical Jerome's Commentary. Meron din tayo dyan The Origin of the Bible. Yes. Tapos, Introduction of the New Testament na sinulat nila D.A. Carson na nagpagpapatunay na talaga ang John, ang sumulat nito is unknown at hindi mismo si John. Meron po tayong The Canon of the New Testament by Gus Metzger. Na nagpapatuto ito, scholar, contemporary Bible New Testament scholar na nagpapatuto na hindi naman talagang John yung sumulat ng John. It was later written by an unknown authors na ang pinapalabas po ay theology, yung doctrine. Magkagayon pa man, kung ito yung kanilang evidence ng gumagamit, basahin natin. At saka Rashid, may sinito kasi kaya din naman nagsasabi natin na hindi sulat yung natin. Marami naman siyang balbak na sinabi. Yung Hebreo, siya na lang nagpapahayag ng direkta na sulat daw ni Pablo yung Hebreo. Hindi po kaya rin. Hindi sulat nito. Mag-update naman kayo kaya rin, pambira. Naliligaw niyong tao. Yung sumulat ng Hebrews or Hebreo ay hindi po sulat ni Pablo. Ngayon, Rashid, punta na tayo sa paksa. Ang tinatanong kasi ng ating kapatid, pukusan muna natin dito yung sa Juan 10:38, tapos bago natin punta sa tanong, babasahin ko na rin din yung nasa Juan 14:8 hanggang 10. Okay. Pero dito muna natin pukusan sa 38 hanggang 40 kasi yung sinasaan doon, ng Juan muna, bago sa 14 ng Juan. Siguro kaya na tinanong yan dahil ginamit yan ng kausap niya. Patunayan si Jesus ay. Pero mahalaga, kung mga kapatid na Muslim, mahalaga na malaman niyo kung ano po ang doctrine na pinapaniwalaan ng kausap po ninyo. Siya ba oneness o Trinitarian? Bakit mahalaga? Kasi para makategorize yung alam natin kung mas papaano natin siya sasagutin. Pero sa akin, Rashid, dati sa kanyang pagkakatanong, siguro masasabi natin, ito baka may kaugnayan sa oneness theology. Tingnan nga natin. Dahil pansinin natin sa Juan 10:38, tatapwat kung ginagawa ko ang mga yaon kahit hindi kayo magsasampalataya sa akin, ay magsasampalataya kayo sa mga gawa upang malaman ninyo at mapag-una na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Muling pinagsikapan nilang siya ay huliin at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. At siya'y muling naparoon sa dako, paroon ng hutan, sa dako ng una na pinagbautismuhan ni Juan, at siya ay tumira doon.
Siguro kasi hindi natin dito bibigyan emphasize ang nasa 39 at saka nasa 14, muli siyang binato. Bibigyan natin ditong emphasize yung nasa 38 na sinasabi doon na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Okay. Parang ito ay may similarity dito, mga kapatid, sa Juan, sa 14 po, ang mga talatay 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito'y sa amin. Sinabi sa kanya, Jesus, malaon ng panahon ako'y ninyong kasama, at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Papaanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Similarity sa 38. Nandyan. Ang mga salitang aking sinasabi sa iyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Siguro, minsan karasyon pag pinakinggan ko yung paliwanag nila, na yung tinutukoy mismo ng talata dito na sinasabi ni Kristo, na pag nakita mo ko, ay nakita mo rin ang aking Ama, papasok sila sa isang conclusion. Therefore, si Jesus Christ at ang Ama ay hindi magkaiba. Hindi sila ay iisa. Okay. Mahalaga ay malaman muna natin kung ano yung kausap natin. Oneness ba yan? Trinitarian ba yan? O katulad ni K.L. Soriano na si Kristo ay Diyos na may Diyos? Bakit? Kasi para hindi tayo ma-out of bounds sa pagsagot. Pero isa ang tinutumpok kung gumagamit ng talata na yun. Kaya lang, ang problema, dapat malaman natin. Una, ano bang ibig mo sabihin? Bakit mo binibigay ang talatang para patunayan si Jesus ang Diyos? Ang dahil Tagalog ko, ang Diyos. Pag sinabing ang Diyos, wala nang iba. Wala nang iba. O, si Jesus ba ay Diyos? Ibig sabihin, posibleng kasama siya sa pagka-Diyos. Meron pang iba. Meron pang iba. Di ba? Yan muna. Ganyan ko muna tanungin yung gumagamit mo. Ano ba ibig mo sabihin? Kasi, kung sinasabi mo, si Jesus ang Diyos, oneness, supply ka pa rin eh. Bakit? Basahin natin ha, bago natin tumbukin na sa 10:38. Tingnan mo, babasa. Sinasabi sa 36, sinasabi ba ninyo tungkol sa Kanya na hinirang na Ama at sinugo sa sanlibutan? Ikaw ay lumalabas pa sapagkat sinasabi ko, ako ay anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Aba, mayroon palang ibang persona na kung saan ginagawa niya ang ginagawa ng Ama na sinasabi niya. Subalit kung ginagawa ko, kahit hindi kayo sumasampalataya sa akin, ay sumampalataya kayo sa mga gawa upang inyong malaman at inaunawaan na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Ngayon, anong ibig mo sabihin na porket sinabi daw ni Jesus kung si Jesus na nagsabi nito, na yung Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama? Anong ibig mo sabihin? Ganito paliwanag ng nakalaban ko si Irken. Ganito yung karashit. Ha? Tinan mo. Pailan mo na ng baso mo. Sige. Yung Ama, si Jesus, nasa Ama. Pinasok yung baso na maliit. At yung Ama na kay Jesus, ganun yan. O, tinanong ko, ilan ngayon? O, dalawa. Sinasabi mo ba dalawa Diyos? O, sinasabi mo ba yung Ama, siya din si Jesus? Kaya sablay mo oneness dito. Mali! Mali! Tingnan mo ha, babasa tayo ng talata. Singit ko lang to. Magkaiba talaga yung